Mapayapang pag-uusap rin po ang prinsipyo isinulong natin upang mabuo ang ating executive order ukol sa pagmimina. Ang kaisipan sa likod ng nabuong konsensus. Mapakinabangan ang ating likas na yaman upang iangat ang buhay ng Pilipino. Hindi lamang ngayon, kundi pati na rin sa susunod na salinlahi. Hindi natin pipitasin ang ginintoang bunga ng industriyang ito kung ang magiging kabayaran ay ang pagkasira ng kalikasan. Ngunit unang hakbang lamang ito, isipin po ninyo, noong 2010, 145 billion pesos sa kabuuang halaga na nakuha mula sa pagmimina. Subalit 13.4 billion pesos lamang o 7% ang napunta sa kaban ng bayan. Ang likas na yaman, pag-aari ninyo. Hindi tayo papayag na balato lang ang mapupunta sa Pilipino. Umaasa po tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang makapagpasa ng batas na sisigurong napapangalagaan ng kalikasan at matitiyak na makatarungan ang magiging pakinabang ng publiko at pribadong sektor sa mga biyayang makukuha natin mula sa industriyang ito. Pag-usapan po natin ang sitwasyon sa disaster risk reduction and management. Dati ang gobyernong dapat tumutulong, nangihingi rin ng tulong. Ngayon nasa Pasipiko pa lang ang bagyo, alam na kung saan ididestino ang ayuda at may malinaw ng plano upang maiwasan ang peligro. Tuwing pag-uusapan nga po ang sakuna, lagi kong naalala ang nangyari po sa amin sa Tarlac nung minsan bumagyo. Sa lakas ng ulan, bumigay ang sandike. Nang nagising ang ating pong barangay captain, tinangay na ng baha ang kanyang bahay, at mga kagamitang pansaka. Buti nga po't nailigtas ang buong mag-anak. Malas lang po ng kalabaw nilang naiwang nakatali sa puno na bigti ito sa lakas ng ragasa. Walang kalaban-laban din po ang marami sa tinamaan ng bagyong Undoy, Pepeng at Sendong. Napakarami pong nasawi sa pagagupit ng mga delubyong ito. Sa ilalim ng bagong lusad na Project NOAA, isinakay natin sa isang bangka ang mga inisyatiba kontra sakuna. At hindi na rin po idinadaan sa tsamba ang paglilikas sa mga pamilya. Gamit ang teknolohiya, nabibigyan na ng wastong babala ang Pilipinong upang makapaganda at makaiwas sa disgrasya. Real-time at direkta na ang pakinabang ng 86 na automated rain gauges at 28 water level monitoring sensors natin sa iba't ibang riyon. Bago matapos ang 2013, ang target natin 6 na raang automated rain gauges at 4 na 22 water level sensors. Ipapakabit po natin ang mga ito sa 18 pangunahing river basins sa buong bansa. Isa pa pong pagbabago. Dati ang mga ahensya, kanya-kanyang habulan ng numero, kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang pasikatan. Ngayon, ang kultura sa gobyerno, bayanihan para sa kapakanan ng taong bayan. Convergence po ang tawag natin dito. Dati pa naman po, naglipa na ang mga programa sa tree planting. Pero matapos magtanim, pababayaan na lang ang mga ito. Kapag nakita ng mga komunidad na naghahanap din ng kabuhayan, puputulin ang mga ito para gawing ulit. May solusyon na po rito. Mayroon na pong 128,558 hectares na kagubatang naitanim sa buong bansa. Bahagi lang po yan, nakabuang 1.5 million na hektarya ang matatamnan bago tayo bumaba sa pwesto. Nakapalo po rito ang mga komunidad na nasa ilalim ng National Convergence Initiative. Ang proseso, pagkatanim ng puno, makikipag-ugnayan ng DSWD sa mga komunidad. Kapalit ng conditional cash transfer, aalagaan ang mga puno. Mayroon din mga magpapalago ng bagong punla sa nursery. 335,078 na po ang mga Pilipinong nakakakuha ng kabuhayan mula dito. Sa isa nga pong programa, nakiambag din ang pribadong sektor na nagbibigay ng espesyal na bini ng kape at kakao sa komunidad at tinuturuan silang alagaan at siguruhing mataas ang ani.
Itinatanim ang kape sa ilalim ng mga puno na habang nakatayo ay masisigurong ihigop ng baha at tutulong makaiwas tayo sa pinsala. Ang kumpanyang nagbigay ng bini, sure buyer na rin ng ani. Panalo po ang mga komunidad na may dagdag kita, panalo ang pribadong sektor, panalo pa ang susunod na salinlaing makikinabang sa matatayog na puno. Matagal na po ang problema ng illegal logging. Mula nga po nang lumapag ang EO 23, nakasabat na si Mayor June Amante ng mahigit 6 na milyong pisong halaga ng troso. Nagpapasalamat tayo sa kanya. Sa butuan pa lang ito, paano pa kung magpapakita ng ganitong political will ang lahat ng mga LGU? Ang mga trosong nakukumpiska ng DNR lalapag sa mga komunidad na naturuan na ng testa ng pagkakarpintero. Ang resulta, upuan para sa mga pampublikong paaralan na hawak naman ng DepEd. Sipin po ninyo, ang dating pinagmumulan ng pinsala ngayon tulay na para sa mas mabuting kinabukasan. Dati, imposible nga ito. Imposible kung nagbubulag-bulagan ang pamahalaan sa iligal na gawain. Kaya, kayong mga walang konsensya, kayong mga paulit-ulit isinusugal ang buhay ng kapwa Pilipino, maghanda na kayo. Tapos na ang maliligayang araw po ninyo. Sinampulan na natin ang 34 na kawani ng DNR, isang PNP Provincial Director at 7 Chiefs of Police. Pinapaliwanag na rin po natin ang isang Regional Director ng PNP na nagbingi-bingihan sa aking utos sa tagbulag-bulagan sa mga dambuhalang trosong dumaan sa kanilang tanawin. Kung hindi kayo umayos, isusunod namin kayo. Magkublibang kayo sa ilalim ng inyong mga padrino, aabutan namin kayo, isasama na rin namin ang mga padrino nyo. Kaya bago pa magkasalubong ang ating landas, ako po yung muli makikiusap, mas maganda sigurong tumino na kayo. Mula sa sinapupunan, sa pag-aaral at pagtatrabaho, may pagbabago na haharap sa Pilipino. At sakaling piliin niya magserbisyo sa gobyerno, tuloy pa rin ang pag-aaruga ng Estado hanggang sa kanyang pagre-retiro. Tatanawin ng pamahalaan ang kanyang abag bilang lingkod bayan at hindi pagdadamot sa kanya ang pensyong siya rin naman ang nagpuhunan. Isipin po ninyo, at ako po'y nagulat dito, may mga pensyonado tayong tumatanggap ng 500 piso lamang kada buwan. Paano kaya niya ito pagkakasayin sa tubig, kuryente at pagkain araw-araw? Ang ating pong tugon, pagsapit ng bagong taon, hindi na bababa sa 5,000 piso ang matatanggap ng buwanang pensyon ng ating old age and disability pensioners. Masaya tayong matutugunan natin ang pangangailangan nila ngayon nang hindi isinusugal ang kapakanan ng mga pensyonado bukas. Iba na po talaga ang mukha ng gobyerno. Sumasabay na po sa pribadong sektor ang ating pasahod para sa entry level. Pero kapag sabay kayong na-promote ng kaklase mong piniling magpribado, nagkakaiwanan na. Mahahabol din po natin yan. Pero sa ngayon po, ang good news natin sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan, performance-based incentives. Dati, miski palpak ang palakad ng isang ahensya, very satisfactory pa rin ang pinakamababang rating ng empleyado. Dahil sa pakikisama, nahihirapan ng bisor na bigyan na makatarungang rating ang mga tauhan niya. Nakakawawa tuloy ang mga mahusay magtrabaho. Nawawalan sila ng dahilan para galingan dahil parehas lang naman ang insentibo ng mga tamad at porsigido. Ito po ang isa lamang sa maakbang natin upang tugunan ito. Simula ngayong taon, magpapatupad tayo ng sistema kung saan ang bonus ay nakabase sa pagtupad ng mga ahensya sa kanilang mga target para sa taon.
Nasa kamay na ng empleyado ang susi sa kanyang pag-angat. Ang insentibo, maaaring umabot ng 35,000 piso depende sa pagpapakitang ginas mo sa iyong trabaho. Dagdag pa ito sa across the board na Christmas bonus na matatanggap mo. Ginagawa natin ito hindi lamang para itaas ang kumpiyansa at ipakita ang pagtitiwala natin sa ating mga lingkod bayan. Higit sa lahat, para ito sa Pilipinong umaasa sa tapat at mahusay na serbisyo mula sa lingkod bayan. At umaasang sila at sila lamang ang itinuturing na boss ng kanilang pamahalaan. Alam po nyo, sa simula pa lang, mayroon ng mga kumukwestiyon sa sinasabi natin kung walang kurap, walang mahirap. Hanggang ngayon, mayroon pa rin pong mangilan-gilan nagtatanong, nakakain ba ang mabuting pamamahala? Ang simpleng sagot, siyempre. Sipin po natin ang ating pinanggalingan. Dati, parang Wild West ang pamumuhunan sa Pilipinas. May peligro na nga ang negosyo. Sinagad pa ang risko dahil sa ditiyak at nakalihim na patakaran. Kakamayan ka, gamit ang kanan, kukutungan ka, naman na gamit ang kaliwa. Ngayon, dahil patas ng laban at may hayag at di pagbabago-bagong mga patakaran, patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa sa ating ekonomiya, patuloy ang pagpasok ng puhunan, patuloy ang pagdami ng trabaho, patuloy ang positibong siklo ng pagkonsumo, paglago ng negosyo at pagdami ng mamamayang naiempleo. Dahil maayos ang paggugol ng gobyerno, walang tagas sa sistema. Dahil maayos ang pangkolekta ng buwis, lumalago ang kaba ng bayan. Bawat pisong nakokolekta, tsak ang pupuntahan. Piso itong diretso sa kalsada, piso para sa bakuna, piso para sa classroom at upuan, piso para sa ating kinabukasan. Dahil maayos ang paggawa ng tulay, kalsada at gusali, itinatayo ang mga ito kung saan kailangan. Maayos ang daanan, mas mabilis ang takbo ng produkto, serbisyo at mamamayan. Dahil maayos ang pamamahala sa agrikultura, tumataas ang produksyon ng pagkain at hindi pumapalo ang presyo nito. Stable ang pasahod at mas malakas ang pambansang ekonomiya. Tunay nga po, ang matatag at malakas na ekonomiyang pinanday na mabuting pamamahala ang pinakamabisang kalasag laban sa mga hamon na kinakaharap ng daigdig. 2 taon po nating binaklas ang mga balakid sa pagunlad. At ngayon, tayo na lang mismo ang makakapigil sa ating sariling pag-angat. Ginawa po natin ang lahat ng ito habang binubuno rin sa bawat bansa sa iba't ibang sulok ng daigdig ang kanilang problema at pagsubok. Hindi po tayo nag-iisa sa mundo. Kaya't habang tinutugunan natin ang sarili natin mga suliranin, ang kuplamang nabantayan din ang ilang pangyayaring maaaring makaapekto sa atin. Naging maugong ang mga kaganapan sa Baho de Masinloc. May mga mangingisdang Tsinong pumasok sa ating teritoryo. Nasabat ng mga barko natin, iisang alam po ang sumabat sa kanila. At nasabat sa kanilang mga barko ang endangered species. Bilang pinuno, kailangan kong ipatupad ang batas na umiiral sa ating bansa. Sa pagsulong nito, nagbungguan ang 9-dash line theory ng mga Tsino na umaangkin sa halos buong West Philippine Sea at ang karapatan natin at ang marami pang ibang bansa kasama na ang China na pinagtibay naman ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. Iba yung hinahon ang pinamalas natin. Ang barko ng hukbong dagat bilang tanda ng ating malinis na hangarin ay agad nating pinalitan ng barkong sibilyan. Hindi tayo nakipagsagutan sa mga banat ng kanilang media sa atin. Hindi naman po siguro kalabisan na hilingin sa kabilang panig na galangin ang ating karapatan gaya ng paggalang sa kanilang mga karapatan. Bilang kapwa bansang nasa isang mundong kailangang pagsaluhan. Mayroon po tayong mga miron na nagsasabing, hayaan na lang ang Baho de Masinloc, umiwas na lang tayo. Pero kung may pumasok sa iyong bakuran at sinabi sa kanya na ang kanyang kinatatayuan ay sa kanya na, papayag ba kayo? Di naman po yata tamang ipimigay na lang natin sa iba ang sadyang atin talaga.